Hi guys, welcome back to my YouTube channel. You're watching me, Lindsay, and for today's vlog, I would like to share with you my bully story. Okay guys, so this story is based dun sa dito sa post na to. Okay, ilalagay ko dito yung post na yun na nakita ko that a student yata is nag-suicide or whatever sa grades niya. Ganun, dahil dito talaga yun. Dahil, syempre, hindi ako nakatingin sa camera. Dahil, syempre, gusto kong mag-share sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung naging story ng buong pag-aaral ko. Kasi hindi rin naman naging madali. And this video will be a motivation to, hopefully, dun sa mga students na pinanghihinaan ng loob. Or even, kahit hindi ka student or kahit simpleng tao ka lang na parang nawawalan ka na ng chance or nawawalan ka na ng hope, ng faith, para sa'yo to. So, if you want to hear my stories from elementary to college, yung mga naging pagsubok ko bago ako nag-graduate, hindi naman talaga siya naging madali, please keep on watching. Umpisahan natin nung elementary ako. Doon sa tatlo, elementary, high school, college, talaga, sa elementary ako, feeling ko nag-bully ako. So, umpisahan natin yung story kasi, nung grade 4 kasi ako, section 1 ako. So, nung grade 4 ako, after grade 4, naging top 1 ako. So, pinipilit na ako ng advisor ko ng grade 4 na lumipat na ako sa SPED. Yung SPED, guys, is yun yung pinaka-highest sa amin. Like, diba, SPED, section 1, section 2, so sila yung pinaka-highest. So, every time na may top 1 doon sa section 1, automatically, next year, or next grade level, ililipat ka na doon. Kasi ikaw yung top 1. So, dahil sobrang, at isa ko sa mga classmates ko ng grade 4, sobrang nasasayahan ng kasama sila, sobrang nag-enjoy ng kasama sila. Parang wala kasing competition kapag sa section 1 ka nun. Sabi ko sa advisor ko, sige po ma'am, kapag sa grade 5, nag-top 1 ulit ako, papayag na po ko lumipat sa SPED ng grade 6. So, pinagbigyan nila ako. Until nag-grade 5 nga, section 1 pa rin ako, nangyari, naging top 1 pa rin ako. So, wala akong choice kundi lumipat sa SPED ng grade 6 ako. Ang nangyari guys, hindi naman siya talaga yung bully story na parang binubugbog ka or whatever. Pero there was a time na nung nasa grade 6 na ako, SPED na ako, hindi ko nakaklase ng mga kaklase ko sa section 1, ang nag-feel ko is sobrang OP ako. Kasi yung mga nasa SPED, grade 1 pa lang sila magkakaklase na sila, magkakakilala na sila, or kumbaga meron na silang nabuong tropa. So ako na biglang lumipat doon, girl, wala talagang kakilala. Wala akong makausap, wala akong makabanding, ganito, ganyan. Lagi akong umuwi kasi nga wala naman ako kasabay mag-lunch. And also, syempre, malapit lang yung bahay namin. Pero, kumbaga sa wala talaga akong kaibigan doon nung nag-SPED ako. Tapos, parang ang naging bully sa akin nun is yung tawa ko is pinagtatawanan nila. And sometimes yung name ko, ginagawan din nila ng kung ano-anong katawagan or whatever. Naalala ko nun, nung tinatawag nila yung Lindsay, inasal nila ang kalansay, ganun, kasi nga parang magkatunog siya, diba? So, sa akin, kung ngayon ko yun iisipin, diba, parang ang babaw na, yung ganun na, pinagtatawa na nila yung tawa mo, parang ngayon normal na lang siya, or inaasal nila yung name mo, ngayon normal na lang. Pero nung bata ako, nung grade 6 ako guys, sobra talaga akong down. Hindi ko siya sinasabi sa parents ko kasi ako yung tipo na ganun, nililihim ko. Kasi parang proud sila sa akin na napunta ako sa SPED, diba? Kasi nga nagtapon ako sa grade 5. Kumbaga, hindi ako nagre-reklamo na ayoko sa SPED, ganito, ganyan, nauupi ako, wala akong kakilala, wala akong friends, ganun. So, ang nangyayari guys, tinis ko siya. Alam niyo ba, halos araw-araw talaga. Araw-araw, dumudukduk ako sa desk ko, and then nagdadasal ako na sana pagmulat ko, grade 5 na ulit ako, tapos kasama ko na ulit yung mga klase ko noon sa section 1, ganito, ganyan. Araw-araw talaga, and sobrang lungkot ko na parang sobrang hirap sa akin na pumasok araw-araw. Pero, nilabanan ko yun. Kumbaga, parang sa isip ko, araw-araw, dudok-duk ako and then mag-wish ako na sana talaga
bukas or pag-listen ko, grade 5 na ulit ako, nandun ako sa section 1. Kasi sobrang pinagsisisihan ko na lumipat ako sa SPED. Kasi sobrang na-stress talaga ako. Hindi, para akong na-out of place talaga. Ganun. Tapos, isa pa, alala ko pa nun, meron kaming libro sa English nun, na everyday sinasagutan yun, may activity nun. Itong si katabi ko na lalaki, sobrang sama ng ugali niya. As in, ewan ko, sobrang sama ng ugali niya kasi yung libro ko, lahat kami may librong ganon. Hindi ko alam kung saan ko dinala yung libro ko. Hindi ko alam na wala ko ba siya, naiwan ko ba siya, naipahiram ko ba siya sa iba, pero wala yung libro ko. So, every time na pinapalabas ng teacher namin sa English yung libro, nakikishare ako sa kanya. Eh, di ba kapag yung libro mo makikishare ka, di ba? Kung hindi makikishare sa yung katabi, magsasagot ka na, diretso na doon. So, siya, kumuha pa siya ng papel, para nga naman, hindi kami makapagkopyahan, share muna kami sa libro, ganito, ganyan. Alam niyo yun, yung everyday talaga, kapag ilalabas mo yung libro niya, as in, kung ano sinasabi niya sa akin, bakit kasi walang sariling libro, ganito, ganyan, nakakairita, nakabwisit, ba't kasi ko pa yung katabi ko, ganito, ganyan. Napakaraming niyang sinasabi. So, kumbaga guys, hindi lang ako na-OP, mismo katabi ko, hindi ko kasundo. Nakakainis talaga, as in, talagang yun yung pinaka-worst experience ko nung elementary. Then, graduate na kami. So, pagdating naman ng high school, sobrang nag-enjoy na ako. Kasi yung makaklase ko nung section 1, karamihan naging kaklase ko sila doon nung high school. So, medyo nag-enjoy na ako doon. Until nung second year high school ako, nakakuha ako ng 76 sa science. So, ako guys, eto sa high school, medyo nagkaroon din ako ng matinding experience. Kasi hindi naman ako na-bully. Pero parang nararamdaman ko na wala akong chance nung high school talaga. Alam mo yung wala kang karapatan na umangat. Kasi guys, si mami ko is high school teacher. And yes, nung first year kami, teacher namin siya sa Filipino. Tapos, hindi ko na maalala, second year yata to fourth year, teacher namin siya sa Cheddar. Nung high school kasi ako, SPA ako, nabanggit ko na yun sa inyo, napanood niya na sa Get to Know Me. Ayun, Cheddar nga ako, and si mami yung teacher namin doon. Wala kaming TLE guys. Tuwing TLE ng ibang section, kami naman is nag-arts. Like, yun nga, nag-chatter kami, nag-acting kami kung ano-anong ginagawa namin. So, si mami yung teacher namin doon. Ayun guys, nung yung una ko mga nakikita sa inyo is yung 76 ako sa science. So, opo ko sa science na amin ko. And pag nag-usap tayo tungkol sa science, magagalit na lang ako sa'yo. Kasi wala talagang idea sa science. But then again, yun nga, scholar kasi ako nung time na yun guys. So, parang, shit, 76 ako. Ano gagawin ko? Anak ako ng teacher. Tapos, syempre, co-teacher pa ni mami ko yung nagbagsak sa akin, di ba? Hindi naman siya totally bagsak kasi ang bagsak di ba 75. So, parang gano'n na din yun. Yun, kinausap ni mami ko and then sabi sa akin na bumawi nga ako, ganito, ganyan. Ang alam ko, ang pinakamataas ko naging grade dun, 80 yata. Basta yun, parang nakakuha ko ng 76 guys, pero hindi ako ganong na-down. Kasi yung parents ko, naintindihan nila ako. So, feeling ko, dapat talaga i-open mo siya. Huwag mo siyang itatago sa parents mo na naka-76 ka, tapos di mo na alam yung gano'n mo. Pakuha mo yung card mo. Tapos, kapag tinanong ka nila kung bakit ka naka-76, then explain. And sabihin mo na magbawi ka. So, hindi yun yung naging hardship ko sa high school. Ang naging paghihirap ko talaga sa high school is yun nga guys. Dahil anak ako ng teacher, di ba? And isa pa, hindi lang dahil anak ako, pero teacher din namin siya. Yung mga nasa paligid ko, alam niyo, kung ano yung magiging grade ko, ikukumpara nila sa grade nila. Kasi anak nga niya ako, di ba? So, yung binibigay na grade sa akin, parang, bakit ikaw ganyan? Bakit ikaw ganyan? Tapos, sa chatter namin, kapag may mali lang ako nagawa, sistahin ako ng mga ka-chatter ko na, ay, si ano, ganito mali po yung ginawa niya, kaya ganyan, ganyan. Alam mo yun, yung ang toxic na parang, ano kaya kung hindi na lang talaga ako mag-effort? Kasi kahit mag-effort ako, ano ba, nag-effort ako, tapos binigyan ako ng mataas na grade ni mami, hindi ko siya deserve kasi isipin nila or sasabihin nila, binibigyan lang naman ako ng mataas na grade dahil anak niya ako. So, hindi rin siya naging madali para sa akin.
Pero natutuwa ako kasi talaga yung mga best friends ko, yung sila Sel, wala kaming ano sa grade eh, wala kaming comparean kahit na magtatraw pa kami na parang, yun nga, di ba? Walang ganong ganap. Hindi, never kami nag-compare. Ewan ko sila kong kaklase, pero kami magtatraw pa, hindi talaga. So, yun lang. Yun yung sa high school. Hindi siya madali sa akin, guys, kasi sometimes parang ayoko na lang na si mami maging teacher ko kasi kahit anong effort ko naman, wala naman eh, diba? Kung talagang, alimbawa, ma-perfect ko yung sa Filipino, ano sasabihin nila? Binigay sa akin yung sagot, diba? Alam niyo yung mga ganon. So, feeling ko may nakaka-relate sa akin yung mga anak din na teacher dyan, ganon. Yun. Tapos, dumating yung college. College, napakahirap, guys, pumasa. As in, napakahirap, lalo na kung yun doon sa PUP, yung accounting namin, may DOS policy kami, ganito, ganyan. Meron pa kaming qualifying exam. Biglang ko lang kayo ng heads up, ha. Ang accounting kasi sa PUP, kailangan first year, second year ka, may DOS policy dun sa mga accounting subjects mo or math subjects mo. Kailangan hindi ka bumaba sa DOS. Pag bumaba ka sa DOS, magkakaroon kayo ng qualifying exam. Which is, pag hindi mo naipasa yun, lilipat ka ng course. Pag naipasa mo yun, tuloy ka sa accounting. So, nakaraos naman ako doon sa first year, second year. Third year, wala kaming qualifying exam. Pagdating ng fourth year, meron ng evaluation exam. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Pag nagkaroon ka ng evaluation exam at hindi mo yun naipasa, hindi ka graduate. Pag hindi ka graduate ngayong taon, maghintay ka sa susunod na taon para mag-take ng evaluation exam. Pag di ka pumasa, hindi ka pa rin graduate. Ganun siya kahirap, guys. And then, naalala ko nun, ito na yung na-pressure na ako ng parents ko. Kasi syempre, diba, parang graduating ka, pero alam mo yung graduating ka, pero hindi ka sigurado. Hindi mo masabi. Yung parents ko parang inano nila ako na, ano, graduate ka ba? Ganito, ganyan. Nakapasa ka ba? Nagre-review ka ba? Ganyan, ganyan. Kasi, sinabi ko na sa kanila na pag di ko na ipasa evaluation exam, hindi ako graduate. So, sobrang pressure. Nag-away kami ni mami ko nun. Tapos, si daddy ko okay lang sa kanya. Hindi niya ako masyadong dinadown. Pero kami ni mami talaga nag-away na naaalala ko nung sa evaluation exam. Kasi, ako sa sarili ko, dinadown ko yung sarili ko talaga na hindi ako makakapasa dito. At then, nakapasa ako. Thank you sa kanila. Thank you talaga sa kanila na nag-push sa akin. And nag-review naman talaga ako nun. Hindi ako nakapasa dahil sa kung saan. Nag-review talaga ako nung evals. Luckily, yung mga na-review ko is lumabas siya. So, yun. Yun guys, yung story ko from elementary, high school, and college. Kung titingnan nyo, napakasimple lang. Hindi siya masyadong mabigat. Pero mabigat yun guys. Lahat ng pinagdaanan ko nun, yung araw-araw nun, mabigat. Mahirap malampasan. Pero sa tuwing kasi nahihirapan ako or meron akong pinagdadaanan na ganun, alam mo kung naiisip ko na matatapos din yun. And eventually ngayon, tapos na lahat ng yun, na-survive ko lahat ng yun. So kayo, sa mga nanonood dyan na nagda-down, lalo na sa mga estudyante na may bagsak or merong hindi na-achieve, kung bumagsak na sa thesis or whatever, huwag kayong mata-down. Huwag kayong basta-basta mawawala ng faith. Kasi alam nyo, pagsubok yun ni God. And part talaga siya ng journey mo. Lagi mong iisipin yun na hindi laging at is ka na papasa ka. Hindi siya laging ganun. Siyempre, may time na babagsak ka para malaman mo kung gaano kasaya kapag pumasa ka. Diba? Hindi kayo binabagsak ng teachers mo, hindi kayo binabagsak ng kung sino dahil sa kanila, di ba? Bumagsak ka dahil naging failure mo yun. Ikaw yung may gawa nun. So, dapat, kapag bumagsak ka at naging failure mo yun, alam mo na yung gagawin mo sa susunod. Huwag mong idadaw niya sarili mo, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Ganun talaga. Sa umpisa talaga maraming paghihirap. Sa umpisa talaga hindi ka makakapasa. Sa umpisa babagsak ka. Hindi lang sa ano guys eh. Hindi lang sa pag-aaral yan. Kahit sa buhay. Diba? Marami kang pagdadaanan. Pero, sinasabi ko nga sa'yo, malalampasan mo yan at matatapos din yan. So, please lang,
huwag mong hahayaan na ma-down ka nung isang failure mo. Kasi napakarami pang darating na failure sa'yo. And kapag hindi mo kinaya yung unang failure mo pa lang, paano pa kakayanin yung mga parating? Diba? So yun lang. Lagi nyo isipin na yung buhay is ganun talaga. Wala tayong magagawa. Diba? Harapin mo, diba? May mga tao naman sa paligid mo, nandiyan yung pamilya mo, nandiyan yung mga kaibigan mo. Pero, paano ka nila ipupush kung ikaw mismo dinadown mo yung sarili mo? So, ako noon, yung mga pagkakataon na yun, nandyan sila sa paligid ko, oo, yung mga kaibigan ako, nandyan yung parents ko. Pero, kung hindi ako tumayo sa sarili ko, halimbawa, nabukuli ako ng elementary, hindi na ako pumasok, paano ko makakapagpatuloy ng pag-aaral, di ba? Halimbawa, nung high school ako, magda-down na lang ako, paano ko matatapos ng high school? Kumbaga, ikaw pa rin yung makakatulong sa sarili mo. So, yun lang guys. Hopefully may natutunan kayo sa vlog na to. Sobrang haba ng vlog na to, feeling ko. Thank you so much for watching. And don't forget to give it a thumbs up if you like this video. And mag-subscribe na rin kayo sa baba. Maraming salamat sa patuloy na sumusubscribe. 72 subscribers na nata tayo. Ang dami na natin, no? Sana this month maka 100 na tayo. This March. 100 lang sapat na sa akin. Ayun guys, thank you so much. Love you all. See you on my next vlog.